Pwede po ba natin palakpakan si Lord? Amen. Ayan. So balik po tayo. So tayo po ay patuloy sa ating pong sermon series that entitled From Assuming to Anointing. And last Sunday, ano po yung ating pinag-usapan? Last Sunday, what is the message? Ano po yung ating naging pag-uusap? Last Sunday po. Next po, next. Ayan. Ayan po ba? The danger of presumption. So ngayon po, pag-usapan po natin is one of the thing na dapat po ay alam natin, lalo na po tayo bilang isang Kristiyano, because tayo po ay tinawag ng Lord, hindi po para lang po maging isang mananampalataya, kundi tinawag tayo ng Lord to serve the living God. So pag-uusapan po natin today is from performance to present. Sabi po dito, many people today, o madami po ngayon, even yung lalo na po, especially yung mga Christian, sabi po, many people today treat Christianity like a performance rather than a relationship with God. So madami po ang nami-misinterpret at dapat, lalo na po tayo, na dapat po tayo ay hindi po makalimot sa ganito pong tagpo. Dahil tayo bilang isang Kristiyano, wag nating mamiss o makalimutan na ang pinaka-importante po ay yung relasyon natin sa Panginoon. Many people today think Christianity is like a performance. Kailangan kong sumimba, kailangan kong maging present sa Diyos o maging present every Sunday para po ako ay pagpalain ng Diyos. Kailangan kong umattend ng church para ako ay i-bless ng Lord. Kailangan kong mag-serve, kailangan kong magbigay, kailangan kong magpagamit in order para tayo ay i-bless ng Lord. Please think about this. Brothers and sisters, tayo po, kaya tayo sumisimba because you are already blessed by the Lord. Amen? Pinagpala ka na kapatid ng Panginoon. Amen? Pwede niyo bang sabihin, kapatid, you are blessed? Sabihin niyo po sa katabi niyo, kapatid, ikaw ay pinagpala na ng Diyos. Kaya palitan natin yung konsepto, yung konsepto o yung aral o katuruan na kailangan kong pumunta sa church para ako ay i-bless ng Lord. Pupunta ako sa church para ako ay i-bless ng Lord. Kaya madami siya sabi, kaya hindi ka pinagpapala ng Panginoon kasi hindi ka binibless ng Lord. Hindi ka binibless ng Lord kasi hindi ka nagsisimba. Hindi ka binibless ng Lord, hindi ka nananalangin. Hindi ka binibless ng Lord, hindi ka nagwo-worship. Yes, marahil ay may katamaan o may tama. Sana wala tayong tama. Dahil maganda pong maalala natin, many people today treat Christianity like a performance rather than a relationship sa ating pong Panginoon. Why? Bakit? They know the language of faith. Alam nila, naiintindihan nila, naunawaan. They know how to pray in public. They know how to sing worship song. But they don't really know the presence of God. That's the real problem today. Even though, alam naman po natin, way back, mga bata pa lang tayo, tinuro na po ng mga mahal nating magulang about Jesus. Whether we like it or not, ano man yung naging church affiliation before, ano man yung ating kinamulatan, but the thing is, tinuro sa atin kung paano tayo sumampalataya, even the school. But balikan natin, they know the language of faith. Alam nila, they know how to pray in public, they know how to sing worship song, but they don't really know the presence of God. Amen? Alam nila, pero hindi nila nauunawaan at marami ang hindi nakakaunawa doon sa presensya ng ating Panginoon. Alam nating umawit, alam nating maglingkod, pero sometimes nakakalimutan natin yung presensya ng Panginoon, the most important thing sa buhay po natin. That's why today, we will found, ano po yung sinasabi ng Acts
chapter 19, verse 13 to 16, the son of Sceva. Tingnan po natin. Basahin po natin. Our passage is found in Acts 19, 13 to 16. Sabi po dito, verse 13, some Jew who went around driving out evil spirit. Tingnan po natin they tried to invoke the name of, sino po? The name of the Lord Jesus over those who were demon possessed. Inaalihan po ng masamang demonyo. They would say, in the name of Jesus whom fall preach, I command you to come out. Verse 14. Ano pong sabi? Verse 14, 7 sons of Sceva, a Jewish chief priest, were doing this. Ito po yung leader. Mga anak po niya. One day, the evil spirit answered them, Jesus, I know, and Paul, I know about, but who are you? Tinan po natin 16. Sabay-sabay po tayo in verse 16. Ano po sabi? Then the man who had the evil spirit jumped on them and overpowered, overpowered them all. He gave them such a beating that they ran out of the house naked and bleeding. Sila po ay hubad at sila po ay nakakahiya. This man tried to use the name of Jesus like a magical formula. But they did not have a real relationship sa ating pong Panginoon. Ano po yung naging result of verse 16? And the result was public humiliation and spiritual defeat. Brothers and sisters, marami po sa panahon po natin today na tinatrato lamang po ang Kristyanismo na parang performance lamang at hindi ang tunay na pagsamba sa Diyos. Alam nila, naiintindihan nila, nauunawaan nila yung salitang Kristiyano. Even us. I am a born again. Tama? Mga born again tayo. I am a believer. I am a child of God. Alam nila kung paano manalangin. Tama? Alam natin kung paano po mag-pray. At alam din natin kung paano kumanta ng mga worship song. Ngunit, ito po nakakalungkot. Hindi nila nararanasan ang presensya po ng Panginoong Jesus. They never understand, they never experience the presence of God. That's why they use the name of Jesus sa pamamagitan po ni Pablo. What happened? Tingnan po natin the context. The context and the background of Efeso. Ano po ang nangyari? Next slide. Para po makita po natin, ano po ba yung itsura o ano po ba yung nangyayari sa panahon po ni Jesus and sa panahon po ni Paul? Ano po yung background and the context of Ephesus? Efeso po was one of the most spiritual dark city in the Roman. Ibig sabihin po, yung Efeso po o yung lugar o yung church ng Efeso was one of the most spiritual dark cities in the Roman world. Bakit? Dahil sila po ay kilala, number one, yung magic. They practice magic. Second, they practice occultism. Sila po ay nagpa-practice ng pagiging kulto. Kulto. Ibig sabihin, occult practices. Kaya po mag-ingat tayo doon sa tinatawag na uniformity. Pag lahat ay kailangan ito ang suot, ganito from top to bottom, pati hawi ng buhok. Ito ang suot, ito ang dadalhin natin, ito ang kakainin natin, ito ang gagawin natin. Mag-ingat po tayo. Third, ano po yung pangatlong pinapractice nila? They are well known for witchcraft. Mga manghuhula. Kaya tayo bilang isang Kristiyano, ang kapalaran natin ay hindi nasa palad ng iba. Kailangan kong tayaan ang mga numerong ito kasi ito ang tatama. Kaya yung mga umaasa po sa loto, please, tigilan nyo na po yan. Kaya ako po, hindi ako manalo-nalo sa loto. Ang tagal ko na naghihintay. Hindi po ako manalo-nalo sa loto.
Kasi never kasi akong tumaya. Pangatlo, pang-apat na bagay, they worship idols. Sinasamba nila. Ano ang paalala po ng Panginoon? Do not worship idols. Huwag nating sambahin ang lahat ng ginawa ng tao. And ang pinakamatindi po, meron silang tinatawag na spiritual manipulation. Kaya let us very careful dahil Efeso po is well known. Kilala po sila, one of the most spiritual dark city in the Roman world. Kilala po sila sa ganitong mga bagay. That's why they practice yung ganito pong mga bagay. People believe in incarnation, charm, and magic word. They thought spiritual power could be controlled by saying this formula. So ito po nangyari. Ito po yung kanilang ginagawa. Kaya yung dumating na sinabi nila na nangangaral kami sa Panginoon sa pamamagitan ni Pablo. Ano pong sagot? Sino kayo? Hindi namin kayo nakikilala. Hindi namin kayo nakikilala. Naniniwala sila sa spiritual power at maaaring kontrolin sa pamamagitan po ng mga salita o formula. So dito po pumasok yung mga anak ni Zebedee. Ano pong nangyari? Ano pong nangyari? Ang sabi po dun sa last verse, sila po ay napahamak. Sila po ay napahamak. They were professional spiritual performers. Nakalimutan nila yung pinaka-importante ay ang pangalan ng Panginoong Hesus. But they know Jesus, pero wala po silang malalim na koneksyon sa Panginoon. They don't have any connection sa ating Diyos. Kaya kahit anong gawin po nating pagdideklara ng pangalan ng ating Panginoon, even though we are worshiper, kung wala po tayong malalim na ugnayan sa Panginoon, everything will be useless in the sight of God. Kaya there is no power. Kahit anong sigasig natin, if we don't have any connection sa ating Panginoon, nawawala po yung essence. That's why itong mga taong ito, alam nila, naiintindihan nila, because they are a leader. They have a power. They have a wisdom. Matatalino sila. Brilliant sila. Pero, they don't have any connection sa ating pong Panginoon. Ginamit nila yung spiritual things bilang negosyo. Yun ang nakakalungkot. So, ano pong pinapaalala po sa atin? Unang bagay na dapat po natin maintindihan. First, ano po sabi dyan? Next slide. Ano po sabi? Unang bagay po, ang sabi dyan, using Jesus without knowing Jesus. Using Jesus without knowing Jesus. That is dangerous. Ano po sabi ng Bible? Huwag nating gamitin sa walang kakwenta-kwentang bagay ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Verse 13, ano po sabi? Ano po sabi ng verse 13? Sabay-sabay po tayo magbasa. Sa Tagalog po, ang sabi, may mga ilang Hudyo roon na naglilibot at nagpapalayas ng masasamang espiritu. Pinangahasan nilang gamitin ang pangalan ng Panginoong Kristo sa pagpapalayas ng masamang espiritu sa mga sinasapian ng mga ito. Sinabi nila, sa pangalan ni Jesus na ipinapangaral ni Pablo, inuutos ko sa inyo, lumayas kayo. The sons of Sceva so fall was casting out demons in the name of our Lord. So they thought, yung ganito pong bagay, yung ganitong kapaparaanan, ay epektibo. Sabi po nila, if it works for fall, ito din po ay gagana sa amin. Ang kanilang thinking, na witness nila kung paano po si Pablo ay ginamit ng Diyos. Na witness po ng mga anak kung paano si Pablo ay effectively ginamit ng Diyos. They think na yung kaparaanan ni Paul ay pwede nilang gayahin, kopyahin, and the same power ay kumbaga ay sasanib sa kanila. But they notice their word carefully.
they did not say, in the name of our Lord Jesus. Ano pong sinabi nila? Ano pong sinabi nila? Sinabi nila, sa pangalan ni Jesus na ipinapangaral ni Pablo, iniutos ko, lumayas kayo. They said, Jesus whom Paul preached. Jesus was not their Lord. Hindi po nila kilala ang Panginoon. Jesus was only Paul's Lord. Si Paul lang po ang nakakakilala kay Jesus. Sometimes, we're always using the name of the Lord. We're always using the name of Jesus, but we don't have any connection in the Lord. That is the real problem of many believers. Totoo yan. Totoo po yan. Kaya, ma-remind tayo, ang sabi sa atin, using the name, using Jesus without knowing Jesus is dangerous. That's why itong mga taong ito, akala nila, anong ginagawa ni Pablo ay pwede nilang gawin. Yes, pwede nilang gawin, pero the power ay hindi nila makakamit. Hindi nila kailanman kilala ang ating Panginoon. Ang sabi, hindi nila kilala Jesus, kilala lamang nila si Pablo. They never know Jesus. That's why what happened? In verse 14, anong nangyari? Verse 14, verse 15, verse 16, something happened. Napahamak po silang lahat. Sila po ay napahamak. They used the name of Jesus without belonging to Jesus. They used the name of Jesus without knowing sino ba si Kristo. And nakakalungkot na isipin, wala silang ugnayan sa Panginoon. Do you remember what happened to the apostles? Do you remember what happened to Peter when they saw Jesus walking in the water? Nalala niyo po yun? Nung si Jesus po ay naglakad sa ibabaw ng tubig o sa gitna ng dagat at nakita ni Peter. Tama po ba si Peter nakakita? Tama po? Are you with me? Yes. So Peter, so nakita. At ang akala nila ay multo. When they saw Jesus, ay pong sabi ni Peter. Anong sabi ni Peter? Hello. Tayo po ba'y nagkakaintindihan pa? Hello, hello. Ano pong sabi? Gusto niyang lumakad. What happened? Tinry niya po, at siya po ay unti-unting lumubog. Nalaglag. Dahil sabi ng Panginoon, napakaliit naman ng inyong pananampalataya. Tingnan po natin, all the disciple, all the 12 apostle, they always been with Jesus for how many years? Pero kung pag-aaralan po natin, lagi sinasabi ni Jesus, they never know Jesus exactly. Ang tagal na nilang kasama. Jesus performed miracles and wonders. Nakita po ng mga apostol, nagpagaling, nagpalayas ng demonyo, nagpalakad ng pilay, nagpamulat ng bulag. Pero lagi sinasabi ni Jesus, in that story, hindi niyo ba ako kilalang lubos? They always been with Jesus for almost ilang taon. But ang sabi ng Panginoon, they never know Jesus. Ano po yung mensahe po sa atin? Many people today know Christian language. Alam natin ito. Worship song. Alam natin yung kultura ng iglesia. But they do not know Jesus personally. That's the problem of Christianity today. Alam nila yung salita, alam nila yung Christian language. Ano po ba yung Christian language? Yung mga bagay na kung saan ay dapat nating matutunan, ano ba yung mga dapat na hindi nating gawin? They know worship song, church culture, but they do not know Jesus personally. Ano nakakalungkot? They borrow faith from parents, pastor, church leader. Borrow faith has no spiritual authority. Tatandaan po natin, sa mga anak, tandaan niyo po,
sa mga magulang. Ang pananampalataya at pagiging Kristiyano, pagiging born again, ang kaligtasan, ito po ay personal relationship natin sa Panginoon. That is your personal commitment, personal mo pong pananampalataya, personal mo pong pagtanggap kay Kristo. Kasi pastor, anak ako ng leader ng iglesia, so I have the same authority. No. Hindi po ganun. Kaya lagi ko pong sinasabi sa mga anak natin, anak, hindi kayo mga Kristiyano. Hindi kayo mga born again. Totoo po yan, alam po yan, lalo na si Ila. Lagi siya, anak, you're not born again. Lagi siya sabi, Daddy, magpapabaptize na ako. No, hindi kita ibabaptize. Maybe next year, maybe 2028. Tagal naman. Why? Tandaan po natin. They borrow faith from parents, pastor, church leader. But borrow faith has no spiritual authority because ang pananampalataya po ay personal. We need to understand na kailangan meron akong tunay at malalim na ugnayan sa Panginoong Diyos. Because salvation is personal. Amen? And salvation po ay personal. This is a personal commitment, personal understanding, personal na pagsusuko ng buhay natin kay Kristo. Second, ano ba pinapaalala sa atin? Demons recognize true authority. Verse 15, Jesus I know, and Paul I recognize, but who are you? Yun ang tanong. Sinagot sila ng mga masasamang espiritu. Kilala ko si Jesus. At kilala ko rin si Pablo. Pero ang tanong, sino? Kayo. Even demons, nakikilala po. Mabuti pa nga yung demonyo eh. They recognize the presence of God. They recognize God. Mabuti pa po yung demonyo. Nakikilala yung authority ng Panginoon. Tayo. Do we know the authority of God in our lives? O mas kilala natin yung authority ng demonyo sa buhay po natin? This is one of the most terrifying statement po in the Bible. The demon said, Jesus I know. The demons recognize the authority of Christ. Paul, I recognize. The demon recognize someone who is truly belong to Jesus. Kaya sabi niya, sino ba kayo? Sino kayo? Kaano-ano niyo si Kristo? Alam ng demonyo na niloloko lang sila. But the demon said, who are you? The spiritual world knows the difference between the real authority and the fake religion. Tandaan po natin yan. Please take note of this. The spiritual world knows the difference between the real authority and the fake religion. Kaya alam po ng tao kung tayo po ay nagsisinungaling. Alam po ng mga tao kung tayo po ay totoo o hindi. Alam po ng mga tao, if we declare, I am a born again, kahit anong pagsisigaw natin, I am a born again, believe in God, repent and be baptized. No, they will not believe in you unless they saw, they witness that you are living in the name of Jesus. Amen? Kahit anong gawin natin placard, unless they will witness, they will saw that you are living in the name of Jesus. Ang kailangan ng mundo ay pagbabago. Amen? There's something must be changed sa buhay po natin. Amen? Kilala ko ang Diyos. Yes, sumasamba ako sa Lord. Worship leader ako. Instrumentalist ako. Leader ako. Bible study leader ako. The question is very simple. Yes. Okay, tinatanggap namin. But the point is, are you living in Christ? Amen? Are you living in the Lord? Are you practicing what the Bible says? Amen? Madali pong sabihin, pero ito ang katotohanan. Kaya sinabi niya, nakikilala niya ang tunay na relasyon ni Paul kay Jesus. Pero sinabi niya, sino kayo? Ang spiritual world ay nakakakilala ng tunay na peke.
So, nang dapat natin maintindihan. The question today is not, do you know about Jesus? Hindi po ganon. The question today is, does your life show that you are belong to Jesus? Amen? Lahat naman po tayo, kilala natin si Kristo. Amen? Tama. Kilala natin ang Diyos. Yes. Kilala natin kung sino ang Diyos. Si Kristo ay namatay. Si Kristo ay napako. And after 3 days, siya ay nabuhay na magmuli. That is a very basic understanding. And the cross, it represents about Jesus. Pag nakita natin yung cross, dapat magkaroon ng understanding. Alam na natin yan. But the question is, does your life show that you are belong to Jesus? Yung buhay ba talaga natin ay nakaangkla sa Panginoon? Talaga bang kay Lord tayo umaasa? Kay Lord tayo sumasampalataya? Talaga bang ang Diyos ang kinikilala natin? Kasi kung talagang ang Diyos ang kinikilala natin, number 1, we will prioritize God. Amen? Ilang beses na tayong late sa ating pagsamba, hindi pa rin tayo nagbabago. Ilang beses na nating inuumit yung tithes and offering natin sa Panginoon, hindi pa rin tayo nagbabago. Ilang beses na tayo nag-commit sa Lord, Lord, I will give my life to you. Pero hindi pa rin tayo naglilingkod. At sasabihin natin, mahal natin ang Diyos. Mahal ko si Lord. Magbabago ako. Magpapakabait ako. Mananalangin ako. Hindi po tama na tanong na kilala natin si Kristo. Ang tamang tanong, meron ba talaga tayong ugnayan sa Panginoon? Pangatlong bagay, ang pinapaalala po sa atin, sabi diyan, basahin nga po natin, performance without presence lead to defeat. Verse 16, balikan po natin. Ano po sabi? At sila'y nilundag ng lalaking sinasapian ng masamang espiritu. Tinalo silang lahat at malubhag, nasaktan, ano pa't hubad at sugatang silang tumakas sa bahay na yaon. You see? What happened? Brothers and sisters, what happened? Performance without presence leads to defeat. The demon-possessed man overpowered them all. Tinalo pa nila. Grabe. 7 men attacked by 1 man. Yung mga anak po, 7 po sila, at tinalo po sila nung nag-iisa. They ran away na sila po ay hubad at sila po ay sugatan. That was public humiliation. Nakakahiya, nakakalungkot, nakakadiri. Yun ang sinasabi po. Because they tried to perform spiritual ministry without spiritual authority. Kaya po, brothers and sisters, if you are assigned to share the gospel, if you are assigned even devotion, kahit hindi po preaching, if you are assigned for devotion, Bible study, if you are assigned na mag-lead ng gawain, please, maghanda ka. Huwag kopya-kopya lang. Hindi dahil may manual, okay na. Yes, napaganda kung may manual, may guide. Alam niyo po bakit? I am praying po, at ito yung ginagawa ko, na tayo po ay makadevelop ng manual po sa ating church from beginner to leaders. Dahil, alam niyo po bakit? Mahalaga po yung may manual. Para po pag nagturo ka, hindi po yung kung ano lang ang pumasok sa isipan natin. Para hindi din po tayo nakakasakit. Para hindi din po direct yung ating pong sinasabi, yung ating tinuturo. Kaya, if you were assigned, if you are given the opportunity to lead, please be prepared. Mag-aral ka, manalangin ka, magtanong ka, mag-research ka. Because you are leading people. Baka mamaya ma-mislead mo, mamaya ano ang maituro mo, mamaya saan mo madala, may tanong hindi po natin masagot. Because they tried to perform spiritual ministry without spiritual authority. That's the real problem. Today, let us be very careful
maging mapanuri tayo, hindi napakaganda ng presentation. Okay na doon na ako, maganda doon, ganito ang sinasabi. Be careful. Pag-aralan natin. Tandaan po natin, balikan natin. 7 lalaki laban sa isang tao. 7 lalaki laban sa isang tao. Pero sila po ay tumakbo na hubad at sugatan. Ito po ay isang malaking kahihiyan. Dahil sinubukan po nilang gumawa ng spiritual ministry na walang tunay na ugnayan sa Panginoon. Amen? Brothers and sisters, hindi lamang po yung mga may ministry sa church, yung nakikita po natin na tumatayo every Sunday, Saturday, may event o wala. Lahat po tayo. We need to understand, dapat ay meron tayong tunay na relasyon sa ating Panginoong Jesus. Amen. Amen. Hindi po dahil, hindi naman kasi ako kasali. Hindi naman kasi ako leader. Hindi naman kasi ako tumatayo. No. If you declare in your heart that you are a believer, that you are a born again, you should have a personal relationship sa Panginoon. Kailangan. Amen. Kagaya po yan. It is like trying to drive a car without a fuel. You can turn the steering wheel, pwede naman. You can press the pedal, but the car will not move because the power is missing. Kahit anong ganda ng sasakyan, kahit anong ganda ng iyong sasakyan, kung walang fuel, you can turn the steering wheel, okay. Pwede mong paikot-ikutin yan, kalikutin yan. You can press the pedal, the engine, but the car will not move because there is no power. The power is missing. Kahit gaano po tayo kagaling, kahusay, katalento, brilliant, mayaman, kung wala ang power ni Lord, it is useless in the sight of God. Amen? Ano ang pinapaalala po sa atin? The big lesson from performance to presence, God is not looking for performers. Why? Next slide. Because God is looking for people who live in His presence. Amen. God is not looking for performers. Hindi po hinahanap ng Lord. Ang hinahanap po ng Diyos. Ano? God is always looking for people who live in His presence. Naalala po natin nung una, si David ang pinili ng Diyos. Si David ay hindi magaling, hindi matipuno, hindi naman ganong kahusay. Siya po ang pinaka-weakest, pinaka-kulelat doon sa magkakapatid. At ang trabaho ni David is mag-alaga, magbantay ng hayop sa gitna ng parang. Pero ang sabi ni Jesus, o sabi ni Yahweh, o sabi ng leader, wala ka na bang ibang anak? Meron. Pero huwag mo nang intindihin yun. Wala namang kakwenta-kwenta yung taong iyon. No! Dalhin mo siya sa akin. Sabi nung hari. Can you imagine? Even yung tatay, tinatabo yung anak. Pero hindi alam nung ama, from the very beginning, si David ay inanoint na ng Panginoon to be a leader. Tandaan po natin, brothers and sisters, God is not looking for a performers. God is looking for people who live in His presence. Ito po ang hinahanap ng Diyos. Amen? Ito ang hinahanap ng Diyos. Ito ang gusto ng Panginoon. Yes! Kasi given naman po, at dapat nating tanggap, yes, given naman eh. Kaya natin mag-perform, pero ang pinakamaganda, kung kaya din natin na tayo ay mamuhay sa presensya po ng Diyos. What are those signs? Tingnan po natin yung mga signs. Signs of performance Christianity. Una, ano pong sabi dyan? First, doing ministry without prayer. Ito po ay nakakahiya.
doing ministry without prayer. Sign of performance Christianity. You are doing the ministry without even praying. Tumatayo tayo sa unahan na hindi man tayo lumuluhod sa Panginoon. And you are declaring God is good. Napakabuti ng Diyos. Napakadakila ng Diyos. Doing ministry without prayer. Second, serving without intimacy with God. Kasi nga po, walang tunay na ugnayan, walang tunay na relasyon sa Panginoon. That's the problem. Yung intimate, yung intimacy po, hindi lang po sa buhay mag-asawa, even tayo individually, kailangan natin, we need to practice intimacy with the Lord. Kailangan yun. Kailangan tayo mapalapit. Kailangan tayong manalangin. Kung hindi ka makapanalangin mag-isa, kung hindi ka makapag-pray ng personal, come to the church. Merong group prayer. Let us pray. Amen? Lalo na kung nasa ministry, hindi ka na makapag-pray. Personal, you ignore yung gawain pa ng Panginoon. Amen? And tatayo ka sa unahan na wala kang baon-baon. Do you remember this? Knowing church culture, but not knowing Christ. Alam natin yung kultura, alam natin yung sigabo, yung gusot ng iglesia, even knowing the Lord. That is performance. And what is the sign of the presence of Christianity? Una, ito po maganda. First, ano po sabi dyan? Deep relationship with God. Daily prayer and dependence, obedience, and humility. Ito ang dapat. Na meron tayong malalim na ugnayan sa Panginoon, meron tayong daily prayer, nagiging dependence tayo sa Panginoon, sumusunod tayo na may kababaang loob sa ating Panginoon. Brothers and sisters, hindi naghahanap ng Diyos ng performers. Ang hinahanap ng Diyos ay ang taong nabubuhay sa Kanya pong presensya. Amen? Hindi naghahanap ang Diyos ng performers. Ang hinahanap ng Diyos ay ang taong nabubuhay sa Kanya pong presensya. Let us always live in the presence of the Lord. Amen? Let us always live in the presence of God. So brothers and sisters, ano po yung implication sa buhay natin bilang isang Kristiyano o bilang mga anak ng Diyos? Una, na dapat nating intindihin. Church, tayo, we must prioritize intimacy with God. Amen. Programs cannot replace the presence of God. Ulitin ko po. Yes, mahalaga po yung mga activities, mahalaga po yung mga gatherings, mahalaga po ang programa ng ating iglesia. But church, please look at me. Church, we must prioritize intimacy with God. Baka too much na tayo po ay nakapokus doon sa programa. Too much na tayo nakapokus doon sa mga activity. Nakakalimutan natin yung ugnayan natin sa Panginoon. Pangalawa, church, ministry must come from relationship. Bakit? Power comes from knowing Christ, not from activity. Ano po ang mahalaga? Praise and worship o word of God? What is the most important? Ang salita ng Diyos o ang pag-awit? What is the most important? Worship, word of God. Sometimes, na-observe niyo ba? Pag-awitan, everybody is present. Pag word of God, lahat ay nagtatayuan. At ito pa nakakalungkot. During the time of giving, si CR, iihi, iinom ng tubig, lalabas. Everything is important. But we need to understand. Ministry must come from a relationship. Power comes from knowing Christ, not from activity. Pangatlong bagay na dapat natin maintindihan. Ano pong sabi dyan? Sabay-sabay tayo, 1, 2, 3.
Spiritual authority comes from surrender. Pagsusuko. Why? God works through people who are submitted to Him. Amen. What happened to the apostle? And what happened to Judas? Ano nangyari kay Judas? Ang ending, siya po ay nagpakamatay. Nag-guilty siya doon sa kanya pong ginawa na pinagkanulo niya ang ating Panginoon. But the 12 apostle, kasi napalitan po si Judas, ano pong nangyari sa kanila? Yung buhay nila, pinagamit nila sa Panginoon kahit na ang kabayaran ay kamatayan. Iba't ibang uri, iba't ibang kaparaanan kung paano sila pinatay. Pero, ginamit po sila ng Panginoon upang ipangaral ang salita ng Diyos. Spiritual authority comes from surrender. God works through people who are submitted to Him. Kumikilos po ang Diyos sa buhay ng bawat isa, lalo na yung mga taong nagsuko ng buhay sa Panginoon. Ang tunay na kapangyarihan ay galing sa pagsusuko sa Diyos. Amen. Kahit anong gawin po natin, pag hindi po natin sinuko ang ating buhay sa Panginoon, hindi po tayo magtatagumpay. Tandaan po natin yan. Unless we surrender our lives to Jesus, tayo po ay magtatagumpay. There is victory pag tayo po ay lumuhod sa Panginoon. Akala po natin, ang pagluhod ay pagkatalo. No. Ang pagluhod ay sign ng ating humility at ang victory ay magsisimula kung tayo po ay nagpapakumbaba sa Panginoon. Amen? Kaya tatlong bagay, ang pagsamba o ang simbahan ay dapat unahin po natin ang relasyon sa Panginoon. Ang ministry ay dapat manggagaling sa intimacy kay Kristo. Ang tunay na kapangyarihan ay galing saan? Sa pagsusuko ng buhay sa Diyos. God works through people who are submitted to Him. Pag tayo po ay nagpasakop, pag tayo po ay nagpakumbaba, pag tayo po ay nagluhod sa harapan po ng ating Panginoon, that is sign of our humility, victory will come. Dahil sabi ng Bible, mapalad ang taong nagpapakababa dahil siya ay itataas ng Diyos. At ang taong nagpapakataas, siya ay binababa ng Diyos. Sabi po ng isang pastor, many churches today are like an airplane on a runway making noise but never taking off. Ulitin ko po. Sabi po ng isang pastor, madami daw pong iglesia today ay kagaya po ng isang eroplano on a runway making noise but never taking off. There is activity, there is movement, there is noise, but there is no power of God. Why? Because many are performing religion without the presence of Christ. Ulitin ko po. Because many are performing religion without the presence of Christ. Amen. Many are performing religion without the presence of God. Ano pong pinapaalala po sa atin? Let us ourselves, tanungin po natin ang ating sarili. I am a performing Christianity or living with Christ. Tayo ba? Tanungin natin. Ako ba? I am a performing Christianity or living with Christ. Tayo ba ay gumagampan lamang? O tayo ay gumagampan, subalit sa kabila ng paggampan natin sa mga ministry, tayo ay merong malalim na relasyon, ugnayan sa ating Panginoon. Do I know Jesus personally? Or only know about Him? Kilala ba natin talagang Panginoon? Do I know Jesus personally or only know about Him? Kilala ba natin si Lord? Alam ba natin na pag tayo po ay gumawa ng kasalanan, may punishment? May parusa? Mapapahamak tayo? Is my ministry flowing from presence of pressure? Ginagawa ba natin talaga ito?
Masaya ba tayo na tayo naglilingkod sa Panginoon? Masaya ba tayo na ang aking ministeryo o ang ating ministry ay galing sa presensya ng Diyos? O dahil pressure, dahil hindi tayo pagpapalain, pag hindi ka naglingkod, hindi ka i-bless ng Lord. Pag hindi ka gumawa, hindi ka pagpapalain ng Panginoon. Think about this. Tingnan po natin, tanungin natin yung ating sarili, nasaan ba ako ngayon? The son of Sheba wanted the power of Jesus without the person of Jesus. But the gospel, pinapaalala po sa atin, you cannot have the power of Christ without surrendering to Christ. Tandaan po natin, you cannot have the power of Christ without surrendering your lives to Jesus. Unless isuko natin sa Panginoon, unless ipagkatiwala natin sa Panginoon, makakamit natin yung biyaya po ng Diyos. Unless akuin natin, tanggapin natin si Kristo na siya ang makapangyarihan sa lahat. Kaya tama ang paalala sa atin, you cannot have the power of Christ without surrendering to Christ. Unless isuko po natin yung ating sarili sa Panginoon. Unless ipagkatiwala natin na ito ay dahil sa Lord. Ano po yung tama? The greatest need of the church today ay hindi po ang madaming programa. The greatest need of our church or many churches today is not more programs, more strategies, more performances. The greatest need of our church today is the presence of God. Without the presence of God, there is no power. Without the presence of the Holy Spirit, there is no movement. Kahit anong gawin natin pagtatalon, pag-iiyak. Because sabi nga kanina, even the demons, nakikilala po nila. The greatest need of the church today is the presence of God. Amen? Nakikilala ba natin? Nararamdaman ba natin? Nadadaman ba natin ang presensya po ng Diyos? Do we experience the goodness of God? Do we experience the movement of the Holy Spirit of our lives? Hindi natin kasi mararanasan unless we surrender totally our lives to Jesus. Unless si Lord ang maghari sa buhay natin. Imagine, isang Sunday lang, o isang araw lang sa loob ng isang linggo, late pa tayo. And we're expecting to flow. Bumaba ang presensya ng Lord sa buhay natin. Yes, may trabaho. Yes, may commitment. Yes, tama, may obligasyon. Yes, totoo naman po yan. But we need to prioritize Jesus. If we love the Lord, we will prioritize God in our lives. Amen? And you're expecting na tayo pagpalain. You're expecting na ikaw i-bless ng Lord. Pero hindi natin mauna ang Diyos sa buhay po natin. Not only in our church, in our families. Mga parents, nakakamusta pa ba natin ang ating mga anak? Hello? Ilang araw pumapasok ang mga bata? Monday to Friday? Ilang oras sila nagstay sa school? Ilang oras nag-stay sa school, ilang oras magbabiyahe, hindi pa yan uuwi, tatambay pa yan. May mga coffee shop pa yan, dadaanan pa yan, milk tea, barkada. Ilang oras magstay sa bahay. And when we are eating, whether lunch, dinner, did you talk to your child? Kumusta? Kasi nga kumakain, nakaharap ay sa cellphone. Di na makausap. We need to go back to basic. Ibalik natin yung intimacy. Pag sinabi kong intimacy, wag nating i-focus na, ay, sa mag-asawa lang yan, sa ganito lang yan, sa magsing-irog lang. No. Intimacy is very important. Kailangan po natin maintindihan. Kasi sabi po ng Panginoon, the greatest need of the church today is the presence of God. Amen? Hindi kailangan ng church madaming programa. May programa nga, di naman umaattend. Tama?
Madami namang strategy, ayaw makisama. Madami namang performance, sinisisi pa. The needs of the church is not the performance, program, and strategy. The greatest need of our church today is the presence of God. Ang presensya ng Diyos ang pinakamainam sa lahat. Yun ang kailangan po natin. Yun ang kailangan natin. Yun ang dapat nating intindihin na ang kailangan natin ay ang presensya ng Panginoon ay bumaba sa buhay ng bawat isa sa atin. Pero hindi yan mangyayari unless we surrender our lives to Jesus. Unless isuko natin yung buhay natin sa Panginoon, mangyayari ang kalooban ng Diyos. You cannot have the power of Christ without surrendering your lives to Jesus. Yung dreams, yung pangarap natin, yung vision natin, yung mission natin, hindi yan mangyayari. Unless we surrender our lives to Jesus. You cannot have the power of Christ without surrendering to Christ. Amen. Kahit anong gawin natin, hindi po mangyayari ang mga bagay na gusto lang natin. You cannot have the power unless we surrender our lives to Jesus. Ulitin ko kapatid, the greatest need of the church today is the presence of the Lord. Amen? Tanungin ko po kayo, nadadama pa ba natin ang presensya ng Lord when we join in our fellowship, when we join in our group, when we join in our worship, when we listen to the Word of God, when we pray, when we talk in our brothers and sisters, nadadama pa ba natin ang presensya ng Lord? Nakikita pa ba natin ang pagkilos ng Panginoon sa ating pong iglesia? Nadadama pa ba natin na naririto si Kristo? Or we are just performing? Hayaan lang natin kasi matatapos din yan, uuwi din tayo. Brothers and sisters, the greatest need of the church is not only the presence na meron ka, kundi ang presensya ng Diyos sa ating pong mga buhay. Amen? Yes, we have program, strategy, performance, pero wala ang presensya ng Diyos. Everything will be useless. Ang kailangan natin ay ang presence ng Lord. Tatlong bagay, let us the Lord. Tatlong bagay, performance lang ba ang aking pananampalataya? Tanungin natin, bakit ka sumisimba? Anong mission mo? Kasi clear ang Diyos. Tandaan po natin, from the very beginning, klaro ang mission ng Diyos sa buhay mo. Amen? So tanungin natin, performance lamang ba ang aking pananampalataya? Second, kilala ko ba talaga si Jesus o kilala ko lang siya sa kwento? Ang aking bang ministeryo ay galing sa presensya ng Diyos o sa pressure? Dahil nainggit lang tayo dahil sila'y tumutugtog? Nainggit lang tayo dahil sila'y tumatayo? Nainggit lang tayo dahil sila'y ginagamit? But let us always remember na ang pananampalataya po natin ay hindi performance. It is very important na dapat tama ang pananampalataya natin kay Kristo. At magiging tama ang pananampalataya natin sa Diyos kung kilala natin ng tunay ang ating Panginoon. At magiging tama ang ministeryo natin sa Panginoon kung tama ang ugnayan natin sa Panginoon. Brothers and sisters, the greatest need of our church today is the presence of God. Amen. Ang presensya ng Diyos ang kailangan manaig sa ating pong mga buhay. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Brothers and sisters in the Lord, can we pause for a moment? Brothers and sisters in the Lord, can we pause for a moment? Can we think this message? Tanungin natin, let us ourselves, tanungin natin yung ating sarili, kumusta tayo sa Panginoon? Kumusta ka, kapatid? Kumusta ka sa Lord? Kumusta ka sa harapan ng Diyos? Are you okay? Yes, definitely. At dapat naman na ikaw ay okay. But kumusta ka
How are you today? Can we pause for a moment of silence and talk about these things sa ating pong Panginoon? Tanungin natin, especially the people that God is using in our church. Naglilingkod ka sa Panginoon, kumusta ka? Kumusta yung ugnayan mo sa Diyos? Kumusta yung ating relasyon sa Panginoon? Do we have time to Jesus? Do we have time sa ating do we have fellowship with God? Namimit pa ba natin sa Lord? Nakakausap pa ba natin ng Panginoon? Do we have time to fellowship with God? Or we're too much na tayo po ay crowded na, occupied na ng mga bagay na kung saan ay nadadala na tayo. Nailalayo na tayo sa presence ng Lord. O baka sobra na yung commitment natin sa mundo. Nakakalimutan na natin ang Panginoon. Think about this. Na lahat ng meron ka, lahat ng tinatamasa mo today, lahat ng meron ka today, your life, your finances, your family, your work, yung kabuhayan mo. Kapatid, galing yan sa Panginoon. Everything belongs to God. And you are blessed dahil hindi ka pinabayaan ng Diyos. But think about this. Kumusta yung fellowship mo sa Panginoon? Kumusta yung pakipag-ugnayan mo sa ating Diyos? Do we have time to Jesus? Do we have fellowship with God? Nai-invite pa ba natin ang Panginoon sa buhay po natin? O we allow things to happen, hayaan na natin, bahala na, mangyari ang mangyari, o go with the flow, hayaan na natin. And yet, magsasuffer tayo. At pag nagsasuffer tayo, sakalang tayo babalik sa Diyos. And minsan, sinisisi pa natin ang Panginoon. Ang paalala po sa atin, the greatest need of the church today, even us, is the presence of God. Kapatid, we need to experience every day ang presensya ng Diyos sa buhay po natin. At pag naranasan natin ang presensya ng Lord, grabe, gagawa ng himala, gagawa ng biyaya, gagawa ng pagpapala, makikita natin kung gaano kabuti lalo ang ating Panginoon. Pero hindi po yan mangyayari unless we surrender our lives to Jesus. Kailangan nating isuko. Kailangan nating magsuko. Kailangan nating magsuko ng buhay sa ating Panginoon. Amen? Tayo po'y manalangin. Ang naming Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Lord, nagpapasalamat po kami dahil kayo po ay patuloy na mabuti. And help us to understand that our life, our ministry, ang goal po namin is to glorify your name. Lord, hindi po performance, kundi your presence is the most important thing sa buhay po natin. Kaya Lord, help us na turuan mo kami na ang buhay po namin ay laging nakaangkla dapat sa iyo. Dahil ito ang pinakasusi ng aming tagumpay. Lord, ang kailangan ng church ay ang presensya mo. Ang kailangan ng aming iglesia ay ang iyong presensya. Kaya Ama, lukuban mo kami ng iyong Santong Espiritu. I-touch mo po ang mga buhay, ang mga puso ng bawat isa sa amin. Hayaan mo, O Diyos, na patuloy po namin muling maranasan ang iyong pagkilos sa amin pong mga buhay. Ama, kung may kailangan baguhin, kung kailangan may alisin, kung kailangan mayroong ituwid, mangyari ang iyong nais at ang inyong kalooban. Hayaan mo, O Diyos, na maganap
ang iyong kalooban sa amin pong mga buhay. At higit sa lahat, hayaan mo, O Diyos, na ang inyong presensya ang patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, mananatili kami sa lilim ng iyong malabay na pakpak. And salamat, O Diyos, dahil ang iyo pong presensya ay sapat na upang maranasan po namin ang iyo pong biyaya. Kaya sa ganito pong pagkakataon, Lord, continue to speak sa buhay po namin and continue to change our lives, our heart, our thoughts. At hayaan mo din, O Diyos, na ang aming pagkilos ay laging nakaangkop doon sa nais mo. Kaya pagpalain mo ang bawat isa. Pagpalain mo ang aming mga buhay. Pagpalain mo ang aming paglilingkod sa iyo. Muli, Ama, ikaw ang aming kailangan. Ang presensya mo, ang katugunan sa aming pong paglilingkod sa iyo. Muli, Ama, pagpalain niyo po ang bawat isa. Marami pong salamat. Ito po ang aming nagkakaisang padalangin na mayroon pong pagtitiwala sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo. Ang lahat na nagmamahal sa ating Diyos ay magsabi na, Amen. Palapaan po natin ang Lord. Amen. Thank you for watching. Here at Green Pastures World Mission Church, we are committed to building intimacy with God and His church. We'd love for you to stay connected. Follow us on our social media channels for more uplifting content. See you in our next video, and may you be blessed.